bago magkaroon ng USB ang isang Miss Cathy Binag. Hello, Ma'am Cathy. Yung Ma'am Cathy? Bago yung magkaroon ng USB, merong sikat na iPad. Oo, alam ko may yun. iPad. Ma'am, hindi lang iPad. Meron pang cellphone. May cellphone? Ang balita ko, merong cellphone. Yung cellphone na yun. Ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Serbisyo Camera Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Wala pang lagay sa akin yun, ha? Wala pang lagay sa akin yun. What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan sina Sir Marlon at Pispa mga kababayan. Grabe itong ibinunyag nila mga kababayan na ito palang video na sinasabi ni VP Sara may kinalaman sa mga iskandalo na ginagawa ng handler nila Hontiveros, Trillanes at Tambalos. Naku naman po, kung ano yun mga kababayan mabibigyan tayo ng clue dito sa topic na ito. Na hindi lamang pala korupsyon at pagpupulburon ang ginagawa ng bangag na administrasyon, kundi may mas malala pa dun mga kababayan. At kung ano yun sasabihin rin ni VP Sara sa tamang panahon, lalo na't nagbabalak ng mga ito na patalsikin siya sa kanyang pwesto. Pero bagong lahat mga kababayan, bigyan muna nating highlight itong kaganapan sa Cavite mga kababayan na kung saan nagsisimula ng magpalakas itong si Tambalos at namumudmod ng pera na galing sa kaban ng bayan. Hay nako. Ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Serbisyo Camera Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Grabe, saan galing ang perang yun? Sa Cavite lang ng lungsod, 1 billion agad ang ibibigay. Habang itong kay VP Sara, ang 2.2 billion, tinapisan pa at ginawang 700 million na lang. Ibang klase talaga magpalakas itong si Tambalos. Ituloy natin mga kababayan. Wala pang lagay sa akin yun, ha? Wala pang lagay sa akin yun. Narinig nyo yun? Grabe. Ang total cash assistance, 450 million. Ang total amount of rice, 255,000 kilograms of rice na pinimigay sa inyo lahat. Ayos ba yan? Kami, mga taga-Cavite, Mr. Speaker, marunong magpasalamat sa lahat ng dinadalo sa amin dito. Ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite. At yun na nga mga kababayan, kitang-kita itong mga kahayupan ng mga kagrupo o kapartido nila Tambalos. Naku naman po, na paano yung pagkakatiwalaan ang mga ganitong tao kung sila-sila lang din ang makikinabang sa pera na dapat para sa atin. Hay naku. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga mga kababayan, wag tayong papayag na ganituhin na lang tayo ng bangag na administrasyon. Kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Lalo nung may paiwatig na meron siyang hawak na video. Merong video raw Anong video? Anong naman ang video? Yun ang tanong, ano kaya ang laman ng video, di ba? Ako, meron akong assumption kung anong laman ng video. Ano to? Kasi, nung nagsimula ang press con, nag-request siya kaagad na parang, I don't know yung term kung tama yung term na narinig ko, maging thematic yung pagtatanong. Ibig sabihin ba, kung halimbawa tungkol sa HOR, yung issue ng mga hearing, dun lang tayo. Tapos, pagkatapos kung wala ng mga tanong, lundag tayo sa next topics. Tama. Naitanong yon nung tapos nang magtanong lahat, pero yun yung time na may mga pahabol. Ang tungkol sa pahabol, tungkol sa, corruption, yung mga hearing and all. Tapos, bigla niya sinabing, alam niyo naman yan, may video pa nga, di ba, may video. Tapos, tinatanong siya ngayon, ma'am, ano pong video yon? Alam niyo yan, gusto niyo lang sa akin galing. And then, kinabukasan or later that night, lumabas ang mga issues na ibinabalik ang totoong pangyayari tungkol sa Okada at tungkol sa isang bribery issue na kinasangkutan ng Speaker Martin Romualdez sa US Chancery na buhay na kaso. At ipinaliwanag ito ng mabuti ng isang magaling na vlogger na si Lisa. Galing. Napakapayat na makapaliwanag.
nabuhay ang issue, pinapaalalahanan ng lahat na hindi santo o Diyos ang isang Martin Romualdez dahil dahil siya ay tumanggap yung ng isang heavy or maybe more than one luggage. So, kasi heavy luggage, Marlon. Grabe, no? And everyone is assuming that the heavy luggage Tama. has money because I don't think it can bear gold, Marlon. I don't think it can bear gold. So, pera, ito, bundles. So, So, ibig sabihin, alam ni VP Sara yun? Naku po, tambalos, yari ka dyan. ibig mo sabihin, Pamela, yan yun, nilalaman ng video. Baka ang video, Marlon, ay isang CCTV capture na niro-roll yung luggage. Ang lupit tong video na. Ang luggage ay maaaring yung luggage na niro-roll. Siyempre, hindi naman makakarating yun kung hindi mo ipinasok. Naman. So kung ipinapasok mo yon, ang CCTV capture or video capture, yung Japanese ang Nagpasok. nagpasok. Oh. Yung paglabas, sino ba nag-receive? Baka yun. Ako lang iniisip ko, malakas yung demonyo sa isip ko na baka yun yun. Pero, Yung kaya, ito malupit dyan. Kung yan nga yung video, tapos kung galing yan, kasi kung sa cellphone lang yan, maikli lang yan. Pero kung galing sa CCTV yan, aba nasundan yan, hanggang sa sangyan. Oo, di ba? Lahat na merong spots, di ba? Diba? Pero hindi namin sinasabing yun. Oo nga, kwentong barangay lang. Pero, di ba? Kita dalawa rin sa loob. Hello? Yun ay napakagandang liwanag sa dilim, Marlon, kung yun ay totoo mong mapapatunayan na merong luggage. Kasi una na dito ang pinasinungalingan na ang sagot ng pareho din. Itinanong siya ng isang Rappler reporter if he was really involved in such a case na merong bribery and dirty luggage. Ang sagot niya is, we have reached this point in our career that we don't need to dignify a question like that na fake news naman. Ang hilig nila sa ganyan, di ba? Pag alam nilang hindi na sila makakasagot. They don't wanna dignify. Ganyan na ganyan din sagot ng isang Sandro Marcos. Di ba? Tinanong naman tungkol doon sa pulburon video. Diba? What do you think? What do you think? Yung mga ganong issues nila, no? Ano natatandaan? Yung video na yan, Marlon, tatandaan mo ha, Marlon. Bago magkaroon ng USB ang isang Miss Cathy Binag, hello Ma'am Cathy. Yung Ma'am Cathy? Bago yung magkaroon ng USB, merong sikat na iPad. Alam ko yun. Ma'am, hindi lang iPad, meron pang cellphone. May cellphone? Ang balita ko, merong cellphone. Yung cellphone na yun, saka doon sa iPad, nasa anak yun. Nadala, nabitbit, no? Baka mamaya mga kababayan, ito rin si Miss Cathy Binag pinagkatiwala ang USB kay VP Sara sa tingin niyo mga kababayan. Na maaaring pinaka-objective ng extraction, no? Ay, napagkita pala natin. Congratulations kay General Kit Teofilo. Na makakapag-retire na. Ma-enjoy niya na yung retirement life. At makakapagbungkal na sa kanyang mumunting farm. Mumunting bukid. Oo. And, yung video na yun. And, kamusta na kaya si Distress? Ang balita na to, Pamela, willing talagang lumabas. Alam mo, dapat lang, sa ngalan ng kustodiya ng kanyang anak na kinidnap sa kanyang pangangalaga, gamit ang resources ng ating bansa, ayon sa utos ng isang taong walang mandato, at gamit ang mga resources mabigat, diba? Na sumunod dun sa taong walang mandato. Walang mandato. And muli ko po kasi yung balita, si Business Ma'am ay nag-a-apply ng asylum. So hindi ko alam na yun kung approve na yung kanyang asylum. At pag approve na ang kanyang asylum, lalabas na ba ito? Lalantad na ba ito? At syempre, wala na siya dapat katakutan. At hanggang ngayon, hindi pa binibigay sa kanya yung matulupot niya doon. Yun yung masakit sa magulang. Sana mga minor de edad mong anak ay sapilitang kinuha sa iyo ng gobyerno. Sana well cared of mga bata. Sana tinututok talaga. Sana naman, pero kahit anong tutok mo, kung hindi mo naman siya bigyan ng pagkakataon, lalo na niya. Kasi lalo mga minor na bata, ang hanap niya yung kalinga at pagmamahal at pagplos ng isang informative years niya dapat nanay ko kasama. Tama. At kaya nga, sakali bang lumabas siya, ilalabas niya na rin itong video na to. Daming video na to. At alam ko, mauuso na naman si Inhay. Ayan, ang excuse. That's why, nandiyan ang labanan ng fake, Marlon. Yan ang kanilang kontrabulate. So, preparasyon to? Preparation yan. Nilatag na nila ang kanilang excuses. Naghahanda na sila ngayon. Na itong
Ito mga lalabas na anggulo na peke yan. Tapos kukuha na naman ng authenticity sa India. At kukuha na naman ng kung ano-anong mga o kung kani-kaninong mga bunganga para pasabihan na siya o ang Pangulo as alleged hindi user or drug addict. Alam mo pang, yan yung kanina ko pang sinasabi yung bias. Bakit, kung magkatotoo man ito, bakit papayag agad ang mga mainstream media na mag-anggulo ng salitang AI para samantalang pwedeng maging objective ng storya, kahit alamin muna pag tunay na katotohanan to, may mga resources ang mga bawat media company para ipa-authenticate yung video na to at doon malalaman kung totoo ba ito o hindi. Doon pa lang nila dapat i-report na AI ito o hindi. Kaya sabi ko nga, kung may gera kontra fake news, dapat meron ding gera kontra bias news. Kung gera kontra bias news, edi dapat sarado na yung mga outlet na yan, news outlet. Pati pa, no? Magtataka pa tayo, no? Sigurado tayo pag lumabas itong video na sinasabi ni Vice President Sara Duterte at pag lumantad na si Congressman, sigurado tayo dahil bias at demonyo na ang mga nasa mababang kapulungan ng Kongreso, hindi nila papansinin ito dahil sila mismo ay selective na sa mga gusto nilang paimbestigahan sa tinatawag nilang in aid of legislation.